Nagsisimula ang kwento sa isang nerbyosong lalaki na nakasakay sa tren. Sa kanyang pagbaba, nagsimula siyang tumakbo ng mabilis, ngunit natagpuan siya ng isang grupo na tila alam ang kanyang sikreto. Tinakpan ng grupo ang lugar gamit ang usok, at ipinakita ng lalaki ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ng kontrahin niya ang mga kalaban. Nagpaulan ng mga ito ng patalim sa lalaki, kung saan naglabas rin siya ng sarili niyang patalim para lumaban. Pagkatapos ay gumamit ang mga ito ng mga karayom na tinatawag na senbon, ngunit napakatindi ng reflex ng lalaki, at sinalo ito gamit ang kanyang mga ngipin at binato pabalik sa kanila. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay nalunod sa kanilang dami. Nahuli siya gamit ang isang kontrapsyon at hinila siya ng isang nakakasindak na lalaki. Binalibag siya ng lalaking ito at ginamit ang kanyang espada upang tapusin siya. Gumamit ang mga lalaki ng isang aparato upang tiyakin na dinispatsa na nila ang target at umalis na. Sa ibang lugar, masaya ang isang lalaki na nagngangalang Joe sa buhay sa bukid na paglaon ay bumalik sa bahay upang asikasuhin ang kanyang motorsiklo. Nakipaglaro siya sa kanyang anak na si Kyle na sinubukan siyang gulatin at sinabi niyang siya'y may mata sa likod ng kanyang ulo. Dumating ang asawa niya na si Sarah at hindi ito makapaniwala sa dumi ng mukha ni Joe. Ipinaliwanag ni Kyle na ang kanyang suot ay kagaya sa mga oni, ngunit sila'y masamang mga tao. Binalaan siya ni Joe na baka isipin ng mga oni na isa na siya sa mga ito, ngunit sigurado si Kyle na lalaban ang kanyang malakas na ama kung sila'y kukunin siya. Pabirong sinabi ni Joe na hindi siya sigurado kung mananalo siya laban sa mga piksyonal na karakter, ngunit sinabi ni Sarah na siya ang bahala sa mga ito para kay Kyle. Nagbiro uli si Joe na kailangan niyang magmadali at tapusin ang kanyang motorsiklo para makatakas sila agad laban sa mga oni. Maya-maya, idinetalye sa balita ang lalaki kanina at nabahala si Sarah na baka ito na nga ang mga oni. Tiyak si Kyle na sila ngayon, ngunit oras na para matulog ang bata. Nagpaalam ito sa kanyang ina at ipinaalala ni Joe na malapit na ang kanyang karawan. Nang mahimbing na ang tulog ni Kyle, sinuri ni Joe ang mga security camera sa paligid ng kanilang bahay. Nababahala si Sarah sa pagkamatay ng lalaki, at ang mas nakakabahala ay walang impormasyon kung sino ito. Sinabi ni Joe na walang dapat ipag-alala at siniguro niya kay Sarah na walang makakahanap sa kanila sa lugar na ito. Pinakanababahala si Sarah sa tinatawag na Reaper, ngunit ipinaliwanag ni Joe na hindi ito maaari dahil palagi iyong kumikilos ng mag-isa. Kinabukasan, makikita kung gaano kaingat si Joe sa pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan nang punasan niya ang kanilang fingerprint mula sa pinto. Ang pamilya ay nagpapatuloy sa kanilang mapayapang buhay at patuloy si Joe sa pagiging mabuting ama habang pinapatawan niya si Kyle. Isang gabi, iniulat na isa pa ang nawala ng buhay sa kamay ng isang misteryosong organisasyon. Isa lang ito sa marami nang naganap kamakailan, kaya isang malawakang investigasyon ang inilunsad para malaman kung ano ang nangyayari. Sa kaarawan ni Kyle, nagsaya ang pamilya sa kanilang handa. Nagkantahan rin sila at hinipan na rin ni Kyle ang kandila sa kanyang paboritong cake. Binuksan ni Kyle ang regalo na isang video game at binigyan rin siya ni Joe ng bagong helmet. Mas gusto ito ni Joe kaysa sa nakakatakot na oni kaya't inanunsyo ni Kyle na hindi na siya masamang tao at siya ngayon ay isa ng bayani. Binanggit ni Sarah na gusto lamang niya na makita ang normal na mukha nito at niyakap ang kanyang mag-ama. Sobrang payapa ng kanilang buhay at hiniling nilang manatiling ganun. Nang gabing iyon, bumangon si Joe mula sa kama, ngunit tahimik na sinabi sa kanyang asawa na manatili doon. Bumaba si Joe at normal lang naman ang lahat. Ngunit bigla na lang may lumitaw sa bintana at inatake si Joe. Sila'y pinasok, ngunit napakahusay na nilabanan ni Joe ang ilan sa mga ito. Dahil sa kanyang exceptional na kakayahan, ay nakuha niya ang isa sa kanilang mga armas at ginamit ito upang tapusin ang ilan sa mga kalaban. Habang dinudurog niya ang isa, narinig ni Joe ang kanyang anak na tinatawag siya. Agad na kumilos si Joe dahil dito. Sinalag niya ang isang kalaban na sinubukang pigilan siya, ngunit winasak niya lang ito. Nagmadali si Joe na puntahan ang kanyang pamilya habang may inaabot na isang bagay, ngunit isa pang kalaban ang tinira siya ng karayom. Hindi nagpapigil si Joe dito kaya't gumapang siya paakyat sa hagdan. Napakatindi ng sakit sa kanyang katawan at may makikitang misteryosong anino sa labas. Di naglaon ay nakarating si Joe sa ikalawang palapag kung saan natagpuan niya ang ilang kalaban na patay na. Kaso ay sobra siyang nanginig nang makita niya si Kyle at Sarah na wala ng buhay. Nabalot ng matinding kilabot ang katawan ni Joe at ipinaliwanag ng lalaki na magaling lumaban ang asawa ni Joe. Tinusok pa uli ng halimaw ang kanyang espada kay Sarah
At dito'y tuluyan ng nandilim si Joe nang biglang may sumaksak sa kanyang likod. Hinatak ni Joe ang kalaban habang sinusubukan niyang makarating sa kanyang pamilya, ngunit ang pinsala sa kanyang katawan ay labis. Napansin ng mga kalaban na marahil ay may tumawag sa mga otoridad dahil maririnig ang mga sirena ng pulis sa kalayuan. Kinumpirma ng leader na si Joe ay patay na at umalis na sila bago pa sila abutan ng mga pulis. Dumating ang mga pulis at nagulat sila sa sinapit ng pamilya. Makaraan ng ilang sandali, ang tila wala ng buhay na si Joe ay muling nagkamalay. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang alaala ng kanyang pumanaw na pamilya, at siya ay nasuka dahil sa labis na emosyong bumabalot sa kanya. Sa susunod na paggising ni Joe, siya ay nasa ospital at ang nurse ay nagmamadaling tumawag ng doktor. Sinabi lamang ni Joe ang pangalan ng kanyang asawa at muling nawalan ng malay. Di nagtagal ay nagising na si Joe at ipinaliwanag ng doktor na siya ay milagrosong bumalik sa pagkabuhay matapos siyang ipronunsyong wala na. Walang pakialam si Joe dito at ang gusto lang niyang malaman ay tungkol sa kanyang asawa at anak. Sa kasamaang palad, sinabi sa kanya na wala na ang mga ito. Sa labas, makikita natin na may 2 tao na dumalaw sa kanya. Ang mga ito ay si Mike at Emma at sila ay mula sa FBI. Gusto nilang makakuha ng impormasyon para sa kanilang investigasyon kaya tinanong nila ito kung sino ang posibleng mga salarin. Hindi nagsalita si Joe, ngunit alam ni Mike na siya ay nagagalit na ng labis. Ito marahil ay hindi magandang oras kaya't iniwan na lang ni Mike ang kanyang card. Sinabi ni Mike kay Emma na ito ay hinala lamang ngunit naniniwala siya na alam ni Joe kung sino ang mga salarin. Nagpasya sila na magpapalitan sa pagbabantay at si Emma ang nauna habang si Joe ay nasa itaas ng gusali. May alaala si Joe sa mga sandaling siya ay dalhin upang magpaalam sa kanyang pamilya. Natuklasan ng nurse na hindi na niya ito maigalaw at makikitang dahil pinipigilan ito ni Joe. Nababalot si Joe ng galit at hindi niya kayang lumapit pa sa mga katawan ng kanyang nawalang pamilya. Sa taas ng gusali, ang mga alaala ng kanyang asawa at anak ay bumalik sa kanyang isipan at siya ay sumigaw sa galit. Tuluyan na siyang napuno ng galit at bigla siyang may hinatak na karayom mula sa kanyang pulso. Sinaksak ni Joe ang kanyang sarili at may nangyaring kakaiba sa kanyang katawan. Bigla na lamang may lumitaw na mga asasin at inatake si Joe. Siya ay nababalot pa rin ng galit kaya't nagwala siya at tinapos ang ilan sa mga ito. Nagpakita si Joe ng nakakalulang lakas at presisyon nang kunin niya ang kontrol sa laban. Hindi lang iyon dahil gumawa pa si Joe ng isang uri ng jutsu at binalot ang kanyang katawan ng itim na usok. Napakalakas ng galaw na ito dahil nagawa niyang tapusin ang ilang mga asasin sa isang iglap. Walang alam si Emma sa nangyayari, ngunit hindi hinayaan ni Joe na siya'y makatakbo at pinatulog niya ito. Ang galit na si Joe ay nagpatuloy sa kanyang walang tigil na atake at patuloy na dinurog ang ilang mga kalaban. Ngunit napakarami pa rin ng mga ito at nakakapagtaka na binato ni Joe ang espada patungo sa elevator. Makikitang ginawa ito ni Joe dahil gumamit siya ng isang tubo upang dumipensa at itinulak ang lahat ng natitirang mga asasin sa elevator. Kahit na si Joe ay napapalibutan, naging malinaw na ang mga asasin ay nakulong sa isang masamang sitwasyon. Nakatayo si Joe sa ibabaw ng lahat ng mga katawan nang siya ay dumating sa isa pang palapag na nagbigay ng takot sa mga natitirang kalaban. Nagtataka si Mike kung bakit hindi sumasagot si Emma at nagulat nang makita niya ang ilang katawan. Tinapos ni Joe ang iba pa at siya ay natagpuan ng leader ng mga assassin. Ang mga alaala ay muling bumalik sa isipan ni Joe kaya't nanggagalaitin niyang inatake ang leader. Ngunit ang leader na ito ay hindi katulad ng iba dahil maayos siyang nakadepensa at nagamitan pa ng kontrapsyon si Joe. Agad namang inalis ito ni Joe, ngunit patuloy pa rin ang laban sa pagiging pantay. Sa huli, muling ginamit ni Joe ang kanyang shadow skill at nagpakawala siya ng isang matinding atake. Agad na sinundan ito ni Joe ng marami pang pag-atake at binaglaon ay natapos na ang laban. Gustong malaman ni Joe kung paano nito natagpuan ang kanyang pamilya at kung bakit nila alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ininsulto siya ng leader at sinabing kahit pabaguhin ni Joe ang kanyang anyo, ay hindi niya kailanman matatakasan ang kanyang kapalaran. Ginulat ni Joe ang taong ito at tinanggal ang kanyang disguise. Hindi nagsambit ng kahit isang salita si Joe at tinapos na ang leader. Pagkatapos, pumunta si Joe upang makita ang kanyang pamilya. Hindi niya kayang tingnan ang mga ito kaya't napaluhod na lang siya. Di nagtagal ay bumalik si Joe sa kanyang tahanan at binutas ang pader. Kinuha niya ang nakatagong kahon at naglalaman ito ng ilang mga bagay kasama na ang isang maskara.
Tinitigan ni Joe ang isang larawan na muling nagpaulan sa kanya ng mga alaala ng kanyang pamilya. Lumabas na siya sa kanilang tahanan at sinimulang sunugin ito. Pinanood ni Joe na matupok ang kanilang tahanan na dating puno ng pagmamahal, kapayapaan at isinuot niya ang maskara. Nilamon ng apoy ang bawat alaala, ngunit makikitang nababalot pa rin ng galit si Joe. Maya-maya, pumasok sa isip ni Joe ang nakakatakot na pagpanaw ng kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang asawa ay tinawag siya sa kanyang tunay na pangalan na Higan. Wala na ring disguise ang kanyang pamilya at ang kanyang anak ay sumigaw sa kanya. Biglang nagising si Joe mula sa masamang panaginip at makikitang itinali niya ang lider ng mga asasin. Nasa masamang kalagayan si Joe at siya'y bumagsak. Nagulat si Joe sa pagdating ng isang lalaki at ito rin ay nagulat dahil akala niyang ang sunod na nilang pagkikita ay sa kabilang buhay. Ang lalaking ito ay isang doktor at nagtataka kung bakit hindi suot ni Joe ang kanyang disguise. Sinabi ni Joe na tila nakatuklas ang organisasyon ng paraan upang mabisto ang sistema ng masking na kanilang ginagamit. Napaisip ang doktor kung bakit laging bugbog ang katawan ni Joe, ngunit nalaman niya kung bakit nang makita niya ang braso ni Joe. Ginamit ni Joe ang secret art ng Stark Awareness na nagpapaliwanag ng pagsaksak niya sa kanyang sarili sa ibabaw ng gusali. Sinabi ng doktor na huwag na uli itong gamitin ni Joe dahil magiging tiyak ang kanyang katapusan sa susunod. Ngunit nang makita niya ang likuran ni Joe, sinabihan niya itong kalimutan na ang susunod na pagkakataon dahil dapat ay namatay na siya mula sa mga saksak na ito. Hindi alam ni Joe kung bakit siya nakaligtas at nagtataka ang doktor kung mayroong nagpapanatili sa kanyang mabuhay. Magtatagal ng 6 na araw bago makarecover si Joe, ngunit gusto niya lang gumaling sa puntong maaari siyang makagalaw at makakuha ng sagot mula sa kanyang panauhing nakatali. Nagtanong ang doktor kung ano ang plano ni Joe pagkatapos nito at ang sagot niya ay simple lang. Tutugisin niya ang lahat ng responsable sa pagpatay sa kanyang pamilya. Binigyan ng doktor si Joe ng isang bagay na tutulong sa kanyang gumaling ngunit napakasakit nito at siya ay nawalan ng malay. Matapos makarecover ng bahagya, pumunta na si Joe sa leader ng mga assassin. Hindi nagsalita si Joe at bigla na lamang itong sinaksak. Inulit pa ito ni Joe ng ilang beses, ngunit pinaalala sa kanya ng lalaki na ang mga ninja ay hindi umaamin. Ginulat siya ni Joe nang sabihin nitong alam na niya yon, pero patuloy pa rin ito sa pagsaksak. Hindi huminto si Joe sa paglipas ng mga araw at sa huli, ay sinubukan ng assassin na tanungin kung ano ang gustong patunayan ni Joe. Nagmakaawa siya kay Joe na tapusin na ang kanyang buhay, ngunit binaliwala lang siya nito. Lumipas pa ang maraming araw ngunit hindi pa rin tapos si Joe at patuloy niyang pinapahirapan ang lalaki. Isang araw, binuhusan ito ni Joe ng gasolina. Nagsimula nang magsabi ng kung ano-ano ang assassin at sinabi pang sana ay nakita ni Joe ang mukha ng kanyang asawa. Hindi namangha ang assassin sa anak ni Joe dahil gaya ng iba pa ay natakot lang din ito. Ngunit iba ang asawa ni Joe. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit hanggang sa huling sandali. Sinagad pa lalo ng baliw na ito at sinabi kay Joe na lalong umiiyak ang kanyang asawa sa bawat saksak niya dito. Kalmadong sinabi ni Joe sa kanya na makinig ng mabuti at ipinaliwanag na itatatak niya ang mata ng kanyang pamilya sa alaala nito magpakailanman. Pagkatapos ay inilarawan niya ang matinding sakit na ipararamdam niya dito. Sinabi ni Joe na hindi niya mararanasan ang mapayapang kamatayan dahil lagi siyang matatakot sa oni na paparating. Sinindihan ni Joe ang assassin at pinagmasdan habang sumisigaw ito sa hirap. Sa ibang lugar, tinanggal si Mike sa investigasyon tungkol kay Joe Logan. Ito ay utos mula sa itaas dahil dismayado sila sa nangyari sa ospital. Walang mga kamera sa tuktok ng gusali at hindi nila alam kung kanino ang dugo. Binanggit ni Mike na nakita ni Emma ang lahat, ngunit sinabi ng kanyang boss na kausapin ulit ito dahil tila nagbago ang kanyang kwento. Galit na galit si Mike sa pagsuko na lamang ni Emma, ngunit tumawa lang ito dahil napakalinaw na sinusubukan ng mga nasa itaas na pagtakpan ang nangyari. May masamang nagaganap at alam niya na ang pinakamagandang hakbang ay ang pagsunod na lang. Ngunit palihim pa rin siyang nagsasagawa ng investigasyon kay Logan at sa kanyang pamilya. Natuklasan niya na silang lahat ay gumagamit ng alias at lahat ng ito ay hindi totoo ang pagkatao. Pagbalik kay Joe, tinitingnan niya ang aparato na pinagmumulan ng kanyang disguise at iniisip na minsang sinabi sa kanya na ito ang poprotekta sa lahat. Umalis siya upang simulan ang kanyang paghahanap ngunit walang laman ang unang lugar na kanyang pinuntahan. Patuloy na naglakbay si Joe sa iba't ibang lugar ngunit lahat ito ay nauwi lang sa pagkabigo.
Ang huling lugar na kanyang pinuntahan ay wala ring laman, kaya't ang kanyang pasensya ay unti-unti nang naubos. Nang gabing iyon, pumasok ang ilang uslak na pulis sa isang bar, at nainis sila nang kakaunti lang ang perang binigay ng bartender. Nakaupo si Joe at naisip ng isang pulis na magandang ideya na tanungin ito kung ninakaw ba ang motorsiklo niya sa labas. Hindi ito pinansin ni Joe, kaya hiningi ng pulis ang kanyang lisensya. Hindi na naman niya ito pinansin, kaya sinubukan siyang hawakan ng pulis, ngunit agad itong pinatulog ni Joe. Kalmadong umalis si Joe, ngunit sinubukan siyang atakihin ng isa pang pulis mula sa likuran. Hindi man lang dumikit dito ang suntok ni Joe, ngunit ang puwersa nito ay sapat na upang paliparin ang uslak. Tiningnan ni Joe ang kanilang sasakyan at naalala ang card na ibinigay ni Mike sa kanya. Sa sumunod na araw, iniisip ni Mike na naglalaro lang si Emma, ngunit sinabi niyang siya ay nag-iimbestiga ng isang krimen. Maraming iligal na transaksyon ang nagaganap sa virtual reality, at kailangan niyang matapos ito upang magkaroon sila ng oras na imbestigahan si Joe. Ipinaliwanag ni Emma na ang pag-usad ng VR na biglang pumutok kamakailan lang ay dahil sa kumpanyang Auza. Bigla na lamang nagulat si Mike nang makatanggap siya ng tawag mula kay Joe. Pinahinto niya si Emma sa VR at sinenyasang hanapin ang lokasyon ng tawag. Sinubukan ni Mike na paaminin si Joe kung sino talaga siya, ngunit may mga tanong rin si Joe sa kanya. Gusto ni Joe na makipag-usap at sinabi ni Mike na sila'y nag-uusap na, pero sinira lang ni Joe ang kanyang telepono. Tinawagan uli nito si Mike para bigyan siya ng isa pang pagkakataon, ngunit binalaan itong wala siyang oras makipaglokohan. Pinapili ni Joe si Mike kung saan sila magkikita at nagkasundo sila sa isang restaurant. Natapos ang tawag ngunit dismayado si Emma dahil nabigo siyang makuha ang lokasyon ni Joe. Sa paglalakad ni Joe papunta sa restaurant, makikita sa buong paligid ang mga ads para sa Auza. Sinasabi sa ads na ang teknolohiya ng Auza ang poprotekta sa lahat at napakahalaga nito na dapat itong maging parte ng pamumuhay ng mga tao hanggang sa huli nilang hininga. Nakarating na si Joe malapit sa restaurant at sinuri niya muna ito nang dumating na rin si Mike. Sa loob ng restaurant, sinabi ni Mike sa may-ari na lumabas na muna. Walang magawa kundi pumayag ang may-ari, ngunit sinabihan si Mike na ituro ang mga delivery sa mesang nasa pintuan dahil nandoon ang mga order. Pumasok na si Joe, ngunit gusto ni Mike na makita ang kanyang mukha para kumpirmahin siya nga ito. Sa halip ay ipinakita lang ni Joe ang business card na ibinigay nito, ngunit hindi ito sapat para kay Mike. Nagdesisyon si Joe na umalis na lang, ngunit pumayag si Mike na kausapin siya. Gusto lang malaman ni Joe kung sino ang responsable sa mga nangyayaring pagpatay kamakailan at sasagutin niya rin ang anumang tanong ni Mike kapalit nito. Natutuwa si Mike na marinig iyon, ngunit bigla na lamang nitong binunot ang kanyang baril. Sinabi niyang hindi siya ang uri ng tao na nakikipagkasundo sa mga sospek at inutusan si Joe na lumuhod. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang delivery at kinuha ang isa sa mga order. Nagtaka si Mike kung bakit hindi ginamit ni Joe ang sandaling iyon para tumakas, ngunit gusto pa rin ni Joe na makipag-usap. Ilan pang sandali, pumasok ang isa pang delivery at kinuha ang isa pang order. Sinabihan ni Mike si Joe na huwag subukang gumawa ng kahit ano habang maingat na lumalapit dito. Ipinahayag na si Joe ay inaaresto niya. Hindi gumalaw si Joe, ngunit nairita si Mike nang pumasok ang ikatlong delivery sa restaurant. Nalito si Mike nang mapansin niyang wala ng ibang mga order na dapat kunin at ang delivery boy na ito ay biglang sumalakay. Agad na kumilos si Joe upang pigilan ang atake, ngunit lumitaw ang kanyang mukha at nagtaka si Mike kung sino siya. Naghahanda na si Joe sa laban dahil malinaw na ito ay hindi isang delivery boy. Sinubukan ni Mike na arestuhin silang dalawa, ngunit kinailangan niyang magpaputok nang ang peking delivery boy ay umatake sa kanya. Kinailangan ni Joe na iligtas siya mula sa kamatayan, at ang laban ay tumindi nang ang kalaban ay naglabas ng karagdagang mga braso. Napaatras niya si Joe, ngunit ginamit nito ang kanyang shadow jutsu upang maglabas naman ng 4 na braso at 2 ulo. Ang matinding laban ay nagpatuloy, ngunit mas marami ng braso si Joe kaysa sa kalaban at pinigilan niya ito. Pinatalsik siya ni Joe at naghanda nang tapusin ang laban, ngunit napagtanto niya na ang karagdagang braso ng lalaki ay isa pang tao na nagtatago lamang sa kanyang bag. Ang pangalawang lalaki ay sumugod mula sa likuran at ginawa ni Joe ang lahat upang sumabay sa dalawang kalaban. Muling niligtas ni Joe si Mike at binato ng alkohol ang assassin. Pinaliyab ni Joe ang kanyang sandata at nagpatuloy ang mapanganib na laban. Di naglaon ay sumipsip si Joe ng alkohol at ginamit ito upang atakihin ng bolang apoy ang kanyang kalaban.
Ginamit niya ang pagkakataong ito upang ihagis ang lahat ng kanyang espada na tuluyang tumapos sa mga assassin. Natapos na ang laban at ang gulat na si Mike ay nagmakaawa kay Joe na sabihin kung sino siya. Ang sagot lamang ni Joe ay Peking duck, ngunit nainis si Mike dahil isa lamang iyon sa mga pagkain sa restaurant. Gustong malaman ni Mike kung nasaan ang lalaki sa ospital, kaya ginamit ni Joe ang aparato upang ipakita sa kanya ang kanyang disguise. Ipinahayag ni Joe na siya ay isang ninja. Ang mga Peking delivery boy ay ganoon din, at gayon din ang mga lalaking nasa ospital. Bigla nilang kinailangang umiwas ng pagbabarilin sila ng isang grupo mula sa labas. Lumala pa ang sitwasyon nang makita nilang isa sa mga ito ay nagpaputok ng racket sa kanila. Ang buong lugar ay sumabog at tumakas ang mga kalaban. Hindi na rin matagpuan si Joe sa lugar, ngunit makikitang nasa itaas lang siya't nakatingin kay Mike. Tiningnan ni Mike ang kanyang dibdib at nakitang ang sandata ng ninja ay tumagos sa kanyang body armor. Ang sandata ay wala ring natamong gasgas matapos ang buong laban na yon, kaya napaisip si Mike kung sino ang maaaring gumawa ng ganitong klase ng armas. Biglang lumitaw ang ad ng AUZA sa kanyang likuran at pareho nila itong tinitigan, habang ipinapaliwanag nito na kailangan ng lahat ang teknolohiya ng AUZA sa kanilang buhay. Sa ibang lugar, iniulat ng isang nagngangalang Zai sa kanyang amo na sa kasamaang palad ay buhay pa rin ang kanilang target. Nagalit ang amo sa pangyayari at binanggit ang pangalan ni Higan. Sa ibang lugar, tumatakas ang isang politiko habang ang kanyang tahanan ay inaatake. Nagmakaawa siya sa Diyos na pigilan ang mga demonyo, ngunit lumala ang sitwasyon nang marinig niya ang isang bagay. Biglang may mga kakaibang kamay na lumabas at tinapos ang kanilang buhay. Ang taong responsable ay nanonood sa ibang lugar at tila nagustuhan si Joe na ang litrato ay nasa kanyang telepono. Pagkatapos, binisita ito ng amo na si Yamaji. Nagreklamo siya na ang huling trabaho ay lubhang nakakabagot at ipinahayag na dapat gamitin ang kanyang galing sa mga mas kapanapanabik na misyon. Ipinaalala ni Yamaji na siya ay simpleng espada lamang at ang mga armas tulad niya ay walang sariling kalooban. Pagkatapos ay sinabi ni Yamaji na ang mga tinakwil tulad ni Higan ay hindi na itinuturing na mga ninja. Tinuturing silang mga kaaway sa sandaling sila'y lumisan. Dapat silang puksain kaagad sapagkat hindi pwedeng malaman ng sinuman ang tungkol sa kanilang secret arts. Si Higan ay isa sa pinakailit na ninja sa buong kasaysayan ng Japan. Bihasa siya sa lahat ng teknik sa pakikipaglaban at napakabagsik pagdating sa pagtapos ng kanyang mga target. Tinapos na nila ito noon, ngunit naniniwala sila na nakaligtas ito sapagkat ginamit niya ang kanyang secret art. Gusto ni Yamaji na permanente na siyang puksain dahil nais niyang alamin kung paano gumagana ang teknik ni Higan. Nag-utos na si Yamaji ng mga paghahanda para dito, ngunit mas nag-aalala ang lalaki sa isang tao na kilala bilang Reaper. Sa ibang lugar, nadismaya ang isang lalaking nakapula na makitang nakalimutan na ni Zay ang lahat ng itinuro niya dito tungkol sa pakikipaglaban ng may dangal. Ang ginagawa niya ngayon ay simpleng karahasan na lang, kaya napaisip ang lalaki kung ilan sa dati niyang mga kasamahan ang kanya nang pinatay. Si Zay ang tumatapos sa mga tinakwil mula sa korap na organisasyon, ngunit ipinunto ng lalaki kung paano sila nabigong tapusin si Higan. Pinatunayan ni Higan na ang mga may paniniwala sa sinaunang paraan ay hindi matatalo sa mga katulad ni Zay. Sigurado ang lalaking nakapula na kapag nalaman ng iba pang mga tinakwil ang tungkol dito, tatayo sila laban sa organisasyon tulad ng ginagawa niya. Ang lalaking nakapula ang nagturo kay Zay kung paano humawak ng espada, ngunit ngayon ay kailangan na niyang tapusin ang kanyang sinimulan. Nagpakawala siya ng isang malakas na atake, at sinabihan si Zay na imposibleng dumepensa laban sa patalim na hangin. Ito ang kanyang secret art na tinatawag na Flying Swallow. Si Zay ay buhay pa rin, ngunit sigurado ang lalaki na hindi na magtatagal yon. Plinano niyang gamitin muli ang atake, ngunit napansin niya na nawawala ang espada ni Zay. Sa pagtingin sa kanyang dibdib, napagtanto niyang nagawa ni Zay na saksakin at talunin siya. Handa siyang pumunta sa impyerno kung saan siya ay maghihintay para kay Zay. Pagbalik sa mga lalaki, ibinunyag ni Yamaji na pinagbawalan niya ang Reaper na makipaglaban kay Higan. Sa istasyon ng pulisya, sinabihan si Mike na ang atake sa restaurant ay gawa lamang ng mafia. Galit na galit si Mike sa malinaw na pagtatakip at tinawagan siya ng kanyang boss. Pinaalalahanan niya si Mike na malapit na siyang magretiro, kaya't inirekomenda niyang huwag na itong mangialam sa mga bagay na hindi dapat. Gusto ng boss na manatili siya sa bahay hanggang sa araw ng kanyang pagreretiro at iniwan kay Mike ang ilang papeles. Sa ibang lugar, si Joe ay nasa isang taguan at nagsimula ng apoy.
Muling bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang pamilya, kaya kailangan niyang huminto para pakalmahin ang sarili. Dumating si Mike upang makipagkita sa kanya, tulad ng plano, ngunit binanggit niya na ang may-ari ng restaurant ang napagbintangan. Gusto niyang gumawa ng hakbang ukol dito, ngunit sa ngayon, kakain muna sila ng Peking duck. Sa loob, binalikan nila ang kanilang mga nalalaman sa ngayon. Ang mga espada na ginamit sa atake ay gawa sa espesyal na alloy at ang patent sa naturang alloy ay hawak ng Auza. Malinaw na may koneksyon sa kanila ang mga ninja, ngunit kailangan pa ring maghanap ng mas maraming impormasyon ni Mike. Ngunit napakadelikadong kumpanya ng Auza dahil kontrolado nila ang FBI. Walang pakialam si Joe kung gaano sila kadelikado. Pinatay nila ang kanyang pamilya, kaya't ipinahayag niya na tutugisin niya ang bawat isa rito at pagbabayarin. Sinabi ni Mike na kailangan niyang hulihin si Joe kung ganoon, ngunit nagpa siya na marami pang mas masasamang tao ang kailangan niya munang mahuli. Hindi pa handa si Mike na magretiro, kaya sinunog niya ang mga papeles at nagkasundo sila ni Joe. Tinagayan siya ni Joe at ipinaliwanag na ganito nabubuo ang mga alyansa. Ngunit hindi ito alak sapagkat mas gusto ni Joe ang pag-inom ng mga energy drink. Pamilyar si Mike sa isang tao na may alam tungkol sa Auza, kaya't nakipagkita sila kay Emma. Binibiro siya ni Mike sa kanyang bulok na sasakyan, ngunit agad niyang pinunto na mas masahol pa ang sasakyan ni Mike. Makikitang mahilig rin sa mga sasakyan si Joe, dahil alam niya ang lahat tungkol sa Beetle, ngunit nagulat siya nang malaman na alam ni Emma na siya ay isang ninja. Ipinaliwanag ni Mike na maaari niyang pagkatiwalaan ito, ngunit kailangan niyang patahimikin si Emma sa dami ng kanyang mga sinasabi. Pinasiksik sila ni Emma sa kanyang maliit na kotse, at ipinakita ang lahat ng teknolohiya na kanyang nilagay dito. Ito'y tila isang gumagalaw na computer na kanyang binuo mag-isa. Ang kanyang pananaliksik ay nagpapakita na ang Auza ay isang multinasyonal na kumpanya na sangkot sa paggawa ng militar na mga armas. Ngunit hindi lamang iyon, dahil nakikialam din ito sa entertainment, clean energy, at halos bawat teknolohiya na meron sa mundo. Para na nitong sinasakop ang lahat dahil ang kanilang mga produkto ay patuloy na pinapalitan ang iba't ibang mga software at hardware araw-araw. Lahat ng bansa ay gumagamit ng kanilang teknolohiya sa bawat antas, ngunit ang mabilis na paglago nito ay nagdulot ng usap-usapan tungkol sa kanila. Maraming mga tao na kontra sa kanilang kumpanya, tulad ng mga personalidad sa mga kalabang organisasyon at mga mamamahayag na nag-iimbestiga sa kanila, ang namatay sa misteryosong paraan. Ang pinakabagong biktima ay ang kalbong politiko na namatay kamakailan sa isang kakaibang aksidente sa kalsada. Tumanggi siyang payagan ang mga dayuhang kumpanya sa kanyang bansa, ngunit ang taong pumalit sa kanya ay ginawa ang eksaktong kabaliktaran. Siya ay aktibong umaakit ng mga dayuhang kumpanya at isa sa mga ito ay ang Auza. Ang mga pagkamatay na ito ay tila masyadong pabor sa Auza, kaya't iniisip ni Emma na sila ang nasa likod ng lahat. Sa ibang lugar, ipinakita ng ilang siyentipiko ang natatanging reaktor sa kanilang boss. Mas maganda pa ang takbo nito kumpara nung nakaraan, dahil ngayon ay kaya na nitong maglabas ng 2 milyong kilowatt kada segundo. Dineklara ng boss na ang teknolohiyang ito ang babago sa mundo, at ipinahayag niyang ang Auza lang dapat ang nag-iisang kumpanya. Ang kanilang teknolohiya ang magpapabuti sa buhay ng lahat, at ang Auza ang magiging bagong pamantayan ng buong mundo. Pagkatapos, sinalubong siya ni Yamaji. Ipinakita ni Yamaji ang larawan ng atake sa restaurant, at kinumpirma ng lalaki na yon ay ang kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag niya na sinusubukan niya lang ang isang bagong sandata, at naisip niyang ninja ang perpektong target dahil mayroon silang hindi pang taong mga kakayahan. Natakot siya sa galit ni Yamaji, kaya't ipinunto niyang ang kanyang tinarget ay isang dating ninja na hindi kasapi ng organisasyon. Sinubukan niyang ipaalala kay Yamaji na sila ay magkasosyo, ngunit sinabi sa kanya ni Yamaji na huwag na niya iyong ulitin. Sa ibang lugar, ipinakita ni Emma sa mga lalaki ang sentro ng malaking negosyo na kilala bilang Auza. Ang Auza City ay isang eksperimental na lungsod na pinamamahalaan ng organisasyon. Biglang pinigilan ni Joe si Mike na makatanggap ng espada sa kanyang bungo nang sila'y biglang inatake. Sinubukan ni Emma na makatakas sila roon, ngunit patuloy ang pagsaksak ng espada sa sasakyan. Pinaputukan ni Mike ang sinumang nasa bubong at gumawa si Joe ng ninja moves upang pakiramdaman kung saan nanggagaling ang kanilang kalaban. Tinusok niya ang kanyang sariling espada sa bubong ngunit isang truck ang bumangga sa kanila. Nakita ni Joe na nawalan ng malay ang dalawa at nakita niya ang kalaban sa labas. Ang baliw na ninjang ito ay nagpakawala ng marami pang patalim kaya lumaban na si Joe.
Mayroon itong suot na kakaibang maskara at tila nakakasabay ito kay Joe sa laban habang sila'y umaakyat sa isang gusali. Nagawa ng taong ito na bahagyang paatrasin si Joe at ipinakitang marami siyang mekanikal na mga braso na may mga kamera sa dulo. Dinetermina ng mga bagay na ito na si Joe ay kalaban at natagpuan ni Joe ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon nang siya'y matamaan. Ginamit uli ni Joe ang kanyang shadow ability upang maglabas rin ng mga karagdagang braso. Nahuli siya ng kalaban ngunit nagawa pa rin ni Joe na gamitin yon laban dito. Hiniwa ni Joe ang ilan sa mga misail ng lalaki, ngunit marami pa pala itong armas na nakatago sa kanyang mukha. Ang napakahusay na si Joe ay nagawang makaiwas sa mga misail sa ere, at lubos na dinurog ang kalaban na ito. Hindi sapat ang isang espada sa ulo para kay Joe, kaya't kinuha niya ang kamera ng lalaki, at itinapon ito mula sa tuktok ng gusali. Alam ni Joe na may nanonood at sinenyasan niya itong sila ang susunod. Dumating ang isang ambulansya upang kunin si Mike at Emma nang makatanggap si Joe ng isang tawag. Nag-aalangan siya nung una, ngunit nang sagutin na niya ito, sinabi ng boses sa kabilang linya na masaya siya na sa wakas ay makakapag-usap na sila. Ngunit tinawag siya ng boses sa kanyang tunay na pangalan at nabigla si Joe.